ingon anang may taro sa among kinabuhi. Dugay panahon namin nag-ampo sa mga kalisod. Salamat po. Ayan, thank you. Wala po dito pa si May. Ang napansin ko sa kanila, mga biheba sila, hindi sila magugulo. Yung ibang bata sa dami na nila, ganun. Sila hindi. Wala lang sila, timing. Magandang gabi po sa inyong lahat mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Magre-reaction po ako sa video ito, itong mag-asawa na mahirap ang buhay at may 8 anak. Hindi po kakaiba ang magkaroon ng 8 anak sa ating mga Pilipino. Marami akong mga kakilala, marami akong mga naging kasamahan na maraming mga anak, 8, 7, 9, 10, 12. Pero sa amin po kasi sa La Union, sa Baguio, ito yung diferensya na nakita ko sa nanay ng 8 batang ito, na pumasok yung mga anak niya, wala siyang ginagawa. Nandun lang sa loob ng bahay, nakaupo. Dumating yung mga anak, maliliit na anak galing sa school. Walang nakaredy na pagkain sa kanila. Na pumapasok tong mga maliliit na bata to, walang mga pagkain, magpapahinga, papasok nga gutom ang tiyan. At hindi to sa pagkukundina, no? Pero sasabihin ko lang ang sa amin, at relate ang mga taga-iba dyan, ng mga taga Cordilleras, taga La Union, na kahit yung mga maraming anak, daming mga maraming anak, walang problema doon. Pero pag uuwi ng bahay ang mga anak na to na galing sa school, may luto na pagkain. At kahit pa maliliit yung mga anak na naiwan sa bahay, sa amin kasi, hindi yon reason para yung nanay, pababayaan na yung mga anak na iba at hindi na magluluto, hindi na magsasaing, hindi na gagawa ng paraan na para makakain ng kanyang mga anak. Yung nakita ko dito sa ate na to, na may 8 anak, yung wala akong nakita na yung bang yung nagkaroon siya ng yung man lang, yung nagtry na para man lang may makain ang kanyang mga anak. Nandun na siya, nakaupo. Sa amin hindi. Ilalagay mo sa kumot yung bata, kung hindi mo ilalagay sa duyan para makapagsaing ka man lang, ang gagawin namin, kaming mga taga Cordillera, is lalagay namin sa kumot, pasan namin yung bata, ilalagay namin sa likod namin, na nakatali sa kumot para siyang nakaduyan sa likod. Magsasaing kami. Magluluto kami, maglilinis kami, maglalaba kami. Hindi dinadahilan sa amin na may mga maliliit kang anak, kaya hindi ka nakapaglinis ng bahay, kaya hindi ka pa nakapagsaing, kaya hindi ka nakapagluto. Yun naawa ko sa mga batang ito na uuwi sila galing sa school, wala man lang nakaredy na pagkain para sa kanila. Paano kung wala ang pugong biyahero? Alam niyo yun, kaya ang inaano ni Sir Paul na tahimik sila, sa kanilang age, na mga toddlers, they're toddlers, and they're very young children, ang normal na kilos ng mga batang ganyan na kaliliit, no? Ang normal nila na kilos is magiging malikot, magiging very curious, kung may pagkain, they will be like going into that food.
not necessarily na mag-aagawan, but they will be curious, they will be excited. Excited sila na makita kung ano yon. I didn't see that here. So, hindi po yun normal na movements or actions ng mga bata sa kanilang age. Lalo't marami sila, dapat meron yung competition among them, meron yung talaga nandun, nag-curious sila, magtutulakan sila para malaman na kung ano yun. That's the normal way sa kanilang age group. Kasi nga mga toddlers sila. Ang mga toddlers, you're not, yes, ididisiplin mo sila, pero you will not expect na susundin nila yung, wag kang lalapit, wag mong labitan yung pagkain. They're not gonna follow you because that's the natural na paglaki or natural na dapat ginagawa ng isang toddler. So, ang toddler kasi, ang ibig sabihin ng toddler is mula between the baby at saka maging boy or maging girl, yung age niya is toddler na tinatawag. So, pag sabi mo kasing toddler, like you know, from 2 years old to 3 years old, 4 years old, ganon. At yun ang hindi ko nakita yung normal na galaw ng mga batang ito sa video. Bagkus, alam mo yun, yung napaka super discipline sila, na tahimik lang sila, nasa tabi sila, may pagkain, wala kang makita na curiosity. Kung hindi pa talaga inalok yung mga cookies, which is it is not a normal na paggalaw ng mga toddlers at ng mga bata at their age. So, ang nakikita ko dito, because of malnutrition, hindi rin nadidevelop ang mga dapat ma-develop sa kanila as to their intelligence, as to their social interaction, hindi siya nadidevelop. And I guess na it is because of yung gutom, lagi ang tiyan, nasanay na sila na gutom. Kaya, ang isang bata, pag hindi sanay na nagugutom, kapag magutom, iiyak yan. And the same with toddlers. Nakita mo itong mga maliliit na mga batang ito, they're not even like, parang okay lang sa kanila ang magutom. Parang, kasi, sanay na sila. And it's very, very sad. Napakalungkot na isipin na ang mga paslit na to, na though hindi nila kasalanan na ipanganak sila at hindi sila masustain ng kanilang mga magulang, hindi sila maalagaan sa kahit man lang sa mga pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain, at hindi man lang sila masustain ng kanilang mga magulang. And it's a shame dahil wala tayong pwedeng sisihin, kultura, kinaugalian, at gobyerno na hindi na sila pinakialaman, hindi sila pinuntahan, wala tayong makita na dinala ng government sa kanila para matulungan sila. Dapat man lang may health centers kasi marami naman sila doon. Hindi sila nagkaroon ng education. Kaya it's nakakalungkot, no? Pero again, gaya sa amin, pati rin naman yung mga lolo namin na hindi naman nakapag-aral, doon na din naman kami sa bundok-bundok. Pero hindi pwedeng nagugutom ang mga bata doon. Gagawa ng paraan ng mga magulang, isusukbit yung kanilang mga anak sa likod, magsasaing sila, mangkukuha ng panggatong, hindi lang yung nakaupo ka na lang doon na
isa ka na lang na palaanakan, ginagawa, alam mo yon, yung palaanakan ka na lang, nag-aanak ka na lang, nakaupo ka doon, and then yung panganay mong anak, siyang nagsasaing, nag-aalaga para sa mga ibang mga anak mo. It's really sad. Sa totoo is, medyo, ayaw ko sanang mag-reaction sa video na to kasi, yun nga, baka makasakit ng damdamin, pero wala naman akong hindi ako naghuhusga. Unang-una sinasabi ko ang iba't ibang kaugalian kagaya nga namin sa Cordillera, hindi namin pwedeng i-reason na may mga malilit na anak para hindi na kami magsaing o hindi na kami magluto. Oh no, sukbit namin yan, yung mga malilit naming anak. And I know na kahit ako nga noon, I have like 2 toddlers, isang 3 years old, 4 years old, 3 years old, and kapapanganak ko pa lang, pero nagsasaing ako, naglilinis ako, walang reason para magutom ang ibang anak ko dahil sa meron akong anak na maliit. So, gagaya din yung mga iba sa amin, may mga 8 anak, 7 anak, 9 na anak. Pero hindi ka makakita that time ng mga ina na parang mga inahin lang na baboy na palaanakan lang, no. Kumikilos sila, dala-dala yung kanilang mga anak, maghahanap ng mailuluto, maghahanap ng pagkain at pakakainin nila ang kanilang mga anak. So, yun, siguro ang ano dito is nakakalungkot lang dahil iyon ang nakita ko sa video na to. At ulitin ko yung isang point ko kanina, hindi normal na sa edad, sa age group ng mga batang ito na ganon katahimik, lalo't ang dami nila. Hindi normal na nung may biscuit is hindi man lang sila na curious. Hindi po normal na behavior ng mga ganong age group ng mga bata. So, hopefully, sa pamagitan ni Sir Paul is pa-advisean yung nanay na magpa-dipo or kahit anong klase ng family planning kasi kawawa naman yung mga bata, no, nagugutom sila. At sa Pilipinas, kapag ang gobyerno hindi tinutulungan ang mga pamilya na ganyan, ano, pero pag naman merong gustong tumulong at kunin yung anak, saka nakikialam ang gobyerno na kidnapping, bawal, mga ganyan yan, kung ano-ano, pero hindi naman ginagawa ang dapat na itulong sa mga pamilya na kagaya ng pamilyang ito. It's really sad, nakakalungkot talaga, pero yun ang reality ng buhay. Yun lang. Yung bang para sa akin, I'm a little bit disappointed kasi nga hindi ko man lang, again, like because this is a very short video, hindi naman natin alam ang behind the scenes. Mukhang malinis naman yung bahay. Kaya lang yun nga lang, dumarating yung mga anak niya na galing school, mga gutom, wala man lang nakaready na pagkain. It's really sad. Na kahit man lang nilagang kamote o nilagang saging para lang may makain yung mga anak niya. Pero like, wala. Nga. So, yun. Mabuti na lang talaga may mga tumulong at nagbigay ng tulong. Kaya, buti na lang may Pugong Biyahero team na sumasalo sa mga pamilyang ito na nangangailangan dahil nga alam natin na nangyayari ngayon sa Pilipinas, inuuna ng mga politiko ang magpayaman at hindi man lang bahaginan ang mga pamilya ng gaya ng pamilyang ito. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Real talk lang po ito, no? Real talk lang po. Thank you.